Tuklasin natin. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwang. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa ngayon po ay isang oras na siksik, liglig at baka mamaya ma-extend ang ating oras dahil nako, matindi po ang ating panauhin ngayong araw pong ito. Alam niyo po, siya po ay isa pong sa mga pinagpipitaganan kong tao dito sa ating bansa. Siya po ay hindi lamang basta magaling na abogado, isang magaling na accountant, kundi meron po siyang natatangi rin na katangian na talagang ibinuhos yata sa kanya ng Panginoon, ng Diyos, yung kanyang katangian na talagang yung kanyang psychic ability. At makikita nyo ang tinatawag nating katotohanan sa lahat po ng mga deklarasyon na mga sinasabi niya. Ako po, sinusundan ko po ang kanyang mga YouTube accounts, ang Nixtradamus, ang kanyang mga FB page. Naku, makikita nyo po talaga ang kanyang mga deklarasyon. Tugmang-tugma po sa mga nagaganap at maggaganap pa lang. Kaya minsan masarap pong panoorin siya. Kaya pag nakita nyo na po, bisitahin nyo po ang kanyang channel, bisitahin nyo po ang kanyang FB page. Kung pwede po, please like, share, and subscribe din po. At kung pwede rin po na yan, ibahagi nyo. Kahit po sa mga kaaway nyo, ibahagi nyo. Para bumait naman sila, joke. Anyway, hindi ko na patatagalin. Siyempre, ang ating pong panauhin ngayon ay walang iba kundi si Attorney Nick Nangit. Magandang hapon sa iyo, Attorney Nick. Magandang hapon din sa iyo, Ms. Cathy Cruz, at sa lahat ng nakikinig dito sa ating programa. At maraming salamat sa introduction mo. Tuloy nahihiya ako. But anyway, Ms. Cathy, blooming ka, red na red. And of course, congratulations sa channel mo rin. Subscribe kayo lahat dito. Nako, thank you so much, Attorney Nick, dahil isang malaking karangalan ito para sa aking palatuntunan at syempre sa akin bilang isang kaibigan mo, Attorney Nick. At talagang every time, sa totoo lang, off-cam, on-cam, kami po ay magkaibigan at ako po ay talagang tagahanga po ako ni Attorney Nick Nangit. At kung minsan po yung mga kaibigan ko po na mga kakilala ko like from ISAA, from Circa, hindi ko ma-imagine na yung palang ibang mga mga officials at matataas ang posisyon doon ay naging guro at nakasama ni Attorney Nick. Wow. Kaya naku, Attorney Nick, kung alam mo lang kung paano pero alam mo matutuwa po kayo. Alam mo, sa likod po ng pagiging masayahin na tao, nako, kung alam niyo po kung gaano po kahigpit si Attorney Nick pagdating na siya ang nagtuturo pag siya ay professor sa UP. Pero magaling. Yun po ang isang word na lagi ko pong naririnig sa mga nakakakilala kay Attorney Nick. Talagang magaling siya. Diba? Anyway, Attorney Nick, pero you look young, parang hindi ka tumatanda, parang ako nagkakaedad, nakahalata yung dagdag ng edad ko. Parang ikaw noon at ngayon, parang iba, blooming ka. Anong meron? Baka may friend. Idamay mo ako dyan, joke. Anyway, medyo alam niyo po, sinisimulan ko lang po sa medyo light, tawanan. Pero alam niyo po, sa totoo lang, itong episode na to na matuturing ko pong espesyal talaga. Dahil po matagal din na panahon na hindi po kami uli nakapag-usap ng ganito sa ating palatuntunan. Pero every time na may mga nakikita tayong mga kaguluhan sa loob at labas po ng ating bansa, alam niyo, walang ibang nasa isip ako, si Attorney Nick. Kasi bilang isang abogado, naiintindihan niya yung mga usaping batas, usaping politika, at mas malalim ang kaalaman niya at dahil sa kanyang special ability
no? Ang kanyang psychic ability na talagang ibinuhos yata sa kanya ng Diyos para makatulong, hindi po pansarili, ha? Take note of that. Iba po yung ginagamit ang kanyang psychic ability sa personal na kabutihan lang niya o interest. Ito po, ginagawa niya po ang lahat ng to, nagtuturo siya ng maraming sa mga kababayan natin para maging aware, matuto, maintindihan ang mga nagaganap, no, sa ating paligid. Kinakailan po maunawaan po natin yan eh. Naalala ko kagabi yung sinasabi niya eh. Habang madaling araw na pala, hindi kagabi, madaling araw na pala siya naglalag kanina. Sabi niya gano'n, may iba't ibang layers daw ang tao, ang tao, 'di ba? Tama ba ako? Yes, Later on, tama. malalaman niyo kung ano yung layers na 'yon. Siguro special na ano 'yon. Pero Yes. dahil samut-sari ang nagaganap, nakaguluhan sa iba't ibang bansa, and mind you, yung napipinto at nasa bingit tayo ng tinatawag nating World War III ay hindi talaga natin maisa-isang tabi. Kinakailangan maging aware tayo, ano ba ang dapat nating gawin, ano ba ang dapat na gawing hakbang ng ating pamahalaan sa lahat ng mga nakikinig na opisyal po ng ating pamahalaan at mga mambabatas, at tayo bilang mga Pilipino, ano ba yung dapat nating gawin at maintindihan ngayong oras pong ito ay sama-sama nating tutuklasin ang lahat ng yan. Well, sa unang arangkada, Attorney Nick, Yes po. alam natin na ikaw bilang isang abogado, malawak na ang iyong karanasan, no? At in fact, naging parte ka, naging bahagi ka ng kataas-taasang Korte Suprema ng ating bansa. Ngayon, sa mga nangyayari ngayon, kamakailan lang lumabas itong issue ng People's Initiative, lumabas itong charter change, at naggigirian ngayon ang Senado at Kongreso, 'di ba? Tungkol dito sa People's Initiative, at Yes. nandito biglang lumabas naman ngayon ang Pangulong Duterte, may mga pronouncement siya na bagamat sa iba nagigimbal sila, pero sa mga taong alam na to, lalo na yung mga opisyal ng ating pamahalaan, na siyang nangangasiwa ng ganitong uri ng mga kaso ay aware na. So, ano ba ang magiging impact nito? At bilang isang Pilipino ba, paano natin titignan ang lahat ng ito? Ikaw bilang isang abogado, Attorney Nick. Bilang isang abogado, matetest natin yung aplikasyon ng ating saligang batas. Unahin natin yung usapin tungkol sa People's Initiative kasi yan ay talagang matunog, nagte-trending siya, no, sa social media. Bagamat hindi siya tinatalakay ng mainstream media, it's only social media. And if we connect that to the freedom of speech, medyo nababawasan na ang freedom of speech and freedom of the press ngayon. Parang kontrolado na kasi ang mga lumalabas na mga balita, kinokontrol na, pati ang mga pahayag sa mga social media. Pagka ikaw ay sumasalungat o medyo paghihinalaan na sumasalungat, nawawala ang iyong pagiging nakikita ka. Hindi ka na halos nakikita sa social media. Pero ang magandang nangyayari is matetest o mabibigyan ng pagsusulit ang ating buong bansa tungkol sa aplikasyon ng saligang batas. Unahin na natin yung usapin nga ng People's Initiative. Yung People's Initiative na yan ay isa lamang proseso sa pag-amyenda ng mga probisyon ng ating saligang batas. Okay? Kasi tatlo ang paraan kung gusto natin baguhin ang ating saligang batas, no? Meron tinatawag na Constitutional Convention, meron din yung tinatawag na yan ay depende kung iboboto yan mismo ng Kongreso para yung Kongreso ang tatayong CONCON. Okay? Pwede rin naman na mag-a-appoint ang Kongreso ng mga tao na bubuo ng CONCON. Yun yung pangalawa. At yung pangatlo, yung People's Initiative nga na sinasabi. Ang saligang batas kasi natin ay hindi maliwanag kung papaano magbobotohan ang ating Kongreso. Nagkakaroon nga ng kaguluhan sa bandang yan kasi ang iniisip ng mga tao, ang House of Representatives, ang Kongreso, mali yun. Ang House of Representatives o yung kapulungan ng kinatawan ay isang bahagi lamang ng Kongreso.
Ang ikalawang bahagi ay yung Senado. Kumbaga ang Senado at saka ang House, parehong yan bahagi ng Kongreso. So hindi Kongreso ang House, hindi rin Kongreso ang Senate. Pero together, yan ay Kongreso. So hindi pwedeng kumilos lang ang House ng sila lang, hindi rin pwedeng kumilos ang Senate na sila lang. Ang pinaka magandang halimbawa natin sa lahat ng mga at tatalakay na natin yan dito sa tuklasin natin sa usapin ng buwis, 'di ba? Nakalagay sa konstitusyon natin na basta't may panukalang batas tungkol sa buwis, magsisimula muna 'yan sa House. Hindi pwedeng simulan 'yan ng Senate. Pag nasimula na 'yan, ibig sabihin na file, nagkaroon ng panukalang batas na isinumite sa Kongreso, filing ang tawag, saka pa lang pwedeng mag-file ang Senate. Pwede na sila mag-discuss habang ongoing pa yung deliberations sa House of Representatives. Pag natapos yan ng third reading, saka iaakyat yan o saka ipapasa sa Senate. So yung Senate, may version na siya ng sarili niya, may version din ng House, saka pagsasamahin. Pagkatapos, saka magpo-form ng tinatawag na Joint Conference Committee para pag-uusapan ng piling-piling miyembro ng Senado at piling-piling miyembro din ng House, pag-uusapan nila yung tinatawag na final version o yung final na version at yung pinal na version, yun ngayon ang ibibigay nila sa Pangulo ng Pilipinas para pirmahan. O i-veto, tanggalin yung mga probisyon na ayaw. Okay, bago siya magiging batas. So, ganun ang pinakasimple. Kaya lang, pag tinignan natin yung artikulo ng saligang batas natin tungkol sa pag-amyenda ng konstitusyon, hindi maliwanag kung papaano boboto ang Kongreso. Ang nakalagay lang, halimbawa, is ang boto is 3/4. Ibig sabihin 75% ng Kongreso ang boboto. Pero hindi maliwanag doon kung ang botohan ba yan ay jointly o separately. Pag sinabing jointly, ibig sabihin yung 300 plus members ng House plus the 24 senators, iisang boto bawat isa. Yun ang jointly at sabay-sabay silang boboto. So yung senator, isa lang ang boto niya. Kapareho rin ang boto ng isang representative o representante. So pantay lang sila pag jointly. Pero pag separately, iba usapan yon. Ang mangyayari is ang House, boboto sila, dapat 75% makuha nila yung boto. Ang Senate, boboto rin, dapat 75% din. Pag hindi sila nagtugma, parang pag hindi nakuha yung 75% ng Senado, walang mangyayari sa charter change. Walang mangyayari. Kasi hindi nakamit yung 75% na vote ng Senate. Yan ay kung separate sila, hiwalay silang boboto. Ang pinagtatalunan ngayon dito sa constitutional change is ang gusto ng Kongreso, magkakasama sila. Kumbaga, joint na sila. Ayaw pumayag ng Senate kasi practically, you're eliminating the power of the Senate. Mawawala ng saysay ang Senado eh. Kasi ang boto niya, 24 lang naman sila. Anong laban ng 24 sa 300, di ba? Exactly. In terms of ratio and proportion, wala. Talo talaga sila. At saka, hindi mo dapat pagsamahin kasi nga, iba ang pananaw ng representante sa pananaw ng senador o senadora. Ang representante, ang punto de vista niyan ay lokal na level lang. Kaya nga distrito eh. Bumoboto ang distrito niya sa kanya. Sa kanya lang. Hindi pwedeng bumoto ang mga residente ng distrito ng Mandaluyong sa representante ng distrito ng Zamboanga. Hindi pwede yon. Kasi may kanya-kanyang distrito yan. So yun lang yung saklaw ng botohan, ano? Samantalang ang senador o senadora, buong bansa yan. Kaya kapag nagkakampanya yan, mula Luzon, pababa sa Mindanao. At ang bumoboto, lahat ng mamamayan bumoboto. Kaya nga sa balota, senators pipiliin ng lahat, 24 or 12, depende sa eleksyon, ano? Pagkatapos, isa lang ang pipiliin mo na representante ng distrito mo, kung saan ka nakatira. So ganun ang kaibahan nila. So hindi ko maintindihan bakit ipinipilit ng mga ilang miyembro ng House na gawing joint ang botohan nila. Hindi pa pwede 'yon kasi nga mawawala ng saysay ang Senado, di ba? At i-connecta natin yan sa charter change. Kaya nga dapat palitan na nga yung charter natin, yung ating saligang batas. Pero siyempre bilang isang abogado, I have to abide by the present constitution. I swore nanumpa ako na ipagtatanggol ko yung constitution natin. Kaya nga, whether I like it or not, nakasulat kasi sa constitution na ito yung proseso, kailangan sundin natin.
Ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ako sasang-ayon sa pagbabago ng konstitusyon kasi pwedeng baguhin yan at dapat talaga baguhin kasi hindi malinaw. Parang sinadya kasi ng mga framers of the Constitution noong 1987, sinadya talagang gawing malabo yung parting yun. Baka sakaling makalusot, okay? Ngayon, i-connect na natin ngayon sa People's Initiative. Kasi ang People's Initiative is, gamitin yan para makakuha ka ng mga boto na magkaroon ng charter change. Kasi mas madali. Bakit? Kasi kapag ang Kongreso mismo, buo, ay 75% magde-decide sila, magde-desisyon sila, sila mismo ang magta-transform sa sarili nila magiging constitutional convention. Ibig sabihin, hindi nila pag-uusapan ng panukalang batas, hindi nila pag-uusapan ang mga panukalang batas, kung hindi pag-uusapan nila mismo ang konstitusyon na kung paano nila babaguhin. Sila mismo ang gagawa ng mga pagbabago bilang isang constitutional convention o CONCON. Okay? Ngayon, pwede din naman na hindi nila i-convert ang Kongreso into a CONCON kung hindi magde-decide muna sila kung hahanap sila ng mga tao na bubuo ng isang CONCON. Kumbaga, ibang grupo yon. Pero ang requirement is hindi na 75%, kung hindi two-thirds vote na. Ibig sabihin, 66.67%. So mas mababa ang level, 66.67 or one-third vote, two-thirds vote, di ba? So, ibig sabihin, hindi Kongreso ang tatayong CONCON kung hindi pipili sila ng mga tao na tatayo bilang CONCON. Pero para sila makapili, kailangan boboto muna sila kung pwede ba silang pumili ng mga tao para bumuo ng CONCON. Outsider, kumbaga sa BPO or yung mga call center natin, magkakaroon ng BPO, may gagawa noon para sa kanila, hindi sila mismo. Kasi yung una na 75% voting o 3/4, sila mismo ang CONCON. Yung pangalawa is, hindi sila ang CONCON, bubuo ng ibang body, ibang organisasyon na CONCON. Pero para matuloy yun, boboto sila dapat 66.67% or two-thirds vote, no? Ang pangatlo is yung tinatawag nating People's Initiative. At ang requirement dyan ay dapat sa isang distrito ay 3% ng mga botante papayag na magkaroon ng People's Initiative. 3%. Pagkatapos, yung mismong distrito, lahat ng distrito, dapat 12% lahat yan ng mga registered voters dapat ay pumapayag din. So meron tinatawag na 3% at saka 12% requirement. Pag nakuha yan, then pwede na magkaroon ng tinatawag na People's Initiative nga na magkakaroon ng changes or amendments sa ating konstitusyon. Yun ang pinakamadali. Kasi ang dali kumuha lang ng mga pirma-pirma, pwede pa nga inventohin yun, di ba? Basta makakuha lang ng pirma, then okay, itutuloy yun. Yun ang pinakamadali. Ngayon, dahil nga matagal nang usapin yan ng federalism na sana tinuloy nila noon na inayawan nila dahil nga alam natin, mawawalan kasi sila ng mga baluarte. Mawawalan sila ng kapangyarihan kaya ayaw nila. Ngayon, ito na panibagong administrasyon na tayo, biglang-bigla isusulong na naman nila. Ang masaklap dito, imbis na taong bayan ang may gusto, syempre lahat naman tayo, mga mamamayan, wala naman tayo pakialam, basta tayo ay naghahanap buhay, nabubuhay tayo, okay lang, basta maayos lang ang takbo ng buhay, di ba? Sumunod itong People's Initiative. At saka, marami na naglabasa ng mga balita na initiated daw ito ng House of Representatives. Eh sino ba ang namumuno doon? Di ba yung speaker nila? Na yung speaker naman, denied to death naman. Na sinasabi niya, wala daw siya kinalaman. Pero ultimong pinsa naman niya, si Senadora Amy, ang nagsasabi naman. Tapos imbis na sagutin niya o kasuhan niya, sasabihin lang niya, nakikinig niya sa Marites, parang ang labo, hindi niya talaga sinasagot. Doon pa lang malalaman mo na meron talagang katiwalian na nangyayari. Yes. Nagmamalinis kamay o nagpo-Poncio Pilato. Kasi madali pagka nakuha mo yung People's Initiative, pwede ka mag-introduce ng mga changes. Ang mahirap dito, kahit na anong pagbabago pwede nilang ilagay. Although sasabihin nila na economic provisions lang, hindi mo masasabi kasi ang pag pinresenta yan sa mga tao by way of a plebiscito, plebiscito yun, no? Boboto tayo. Hindi naman each question papayag ka ba ganito, papayag ka ba ganito. Pwede kasi i-present nila na do you agree to the entire, kumbaga take it all or nothing. Pwede ganun ang gawin Oo. Tayo wala tayong magagawa kasi nandiyan yung balota, wala naman, di naman tayo pwede mag-comment na
No, I don't like yung essay contest. Walang ganon. Oo. Ano lang tayo, check lang or hindi, or cross, di ba? Or X, di ba? Ganun lang ang gagawin natin. Parang, Buti sana kung bawat provision. At saka mm, buti sana kung ipaliliwanag ang bawat provision na yan sa atin. At oo. buti sana kung lahat ng provision sasabihin sa atin. Eh kung hindi sinabi natin, bigla na may susulpot na panibago na hindi na natin alamalayan na, ay, pinag-usapan pala to. Eh di tayo ang kawawa, di ba? So napaka mahirap, nakakalabo. Oo, oo. Susulong na yon considering magkakaroon nga ng eleksyon sa 2025, di ba? Bakit biglang-bigla isiningit yon? Ano ang dahilan? Ano ang layunin ng House of Representatives? Buti umalsa ang Senado at sinabi ng Senado, hindi kami papayag diyan. Kasi nga may usapin din na kumakalat na may mga bayaran, may mga pagbabayad na nagaganap, binibili nga. At yung pagpapanggap na ito ay ayuda lalo na sa mga hindi nakapag-aral o yung mga mahihirap, syempre kukunin nila yung ayuda. Tapos pipirma sila, hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan nila. Yung pala yung pagpipirma nila, pumapayag na Yun, pala sila sa tinatawag na oo. People's Initiative. Di ba? Panloloko. Kaya sabi ko, bakit ganito ang ginagawa? Mm, Mamaya i-connecta natin yan sa usapin naman ng astrolohiya, no? Kasi may oo. connection din yan. Oo. Pero anyway, yun ang sasabi din dyan sa People's Initiative at sa Charter Change. Naku, thank you kasi alam mo, Attorney Nick, ito yung ano madalas na hindi naiintindihan ng taong bayan, 'di ba? Kung minsan tama ka dun sabi mo kanina madalas ang mga kababayan natin walang pakialam kasi basta sila meron silang sahod, Yes. nagtatrabaho sila para may pampakain sila, pampasustena sa kanilang pamilya. So, talagang, pero at the end of the day, ito yung lagi naming sinasabi sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Kinakailangan makialam kasi tayo Tama. Kinakailangan talaga maintindihan natin ano ba nagtutulak sa kanila, bakit nila sinusulong yan. Bakit Yes. ganito na nagkakagulo sila? We have to understand. Minsan, syempre, hindi naman lahat ng tao madaling mapaintindihan. Kaya nga pinipilit natin dito sa tuklasin natin na maipaunawa sa kanila sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga mahusay at talagang sabihin nating credible people na talagang maipapaliwanag sa amin ng maliwanag ito. Ngayon, Attorney Nick, ako kasi nangangamba ako isa sa kinatatakutan ko, well, aminin natin o hindi, sa taong nag-iisip kung ano yung nangyayaring ito, may mga kamay na humahawak dito sa pagtutulak ng People's Initiative, sa pagtutulak ng charter change, and considering na napapabalita rin na isa sa mga gusto kaya talagang ayaw ng mga senador din na magkaroon ng mai-push itong People's Initiative na ginagawa ng Kamara ng dito sa tawag dito Yes. House, no? Ay dahil sa yung 100% na pwedeng magmay-ari ng lupain ang mga dayuhan. Bukod pa dun sa idinadahilan nila yung economic issue na may problema sa saligang batas daw natin kaya raw hindi umuunlad ang ating bansa. Sa perspektibo ng sa pinag-uusapan namin kagabi sa ang ating katipunan sa DZXL, hindi kung siya raw ang susunod, sabi ni Itos bilang pangulo ng KDP, sabi niya kumbaga hindi rason na magpapalit ka ng batas, ng saligang batas dahil ito lang yung rason mo dahil hindi tayo balakid diyan sa pag-unlad. Unang-una, first and foremost, we are a presidential kind of government, form of government, at napakahalaga ng presidential form of government dahil may boses ang tao compare sa ibang other form of government. At dahil may boses yung tao, magpapalit din ba sila ng form of government? Yun yung isa sa mga posible kasi nilang gawin without our knowing, 'di ba? Ngayon, ang mahirap dito, sabi niya, ang importante dito ay magkaroon ano ba talaga ang motibo nila. Ang motibo nila ba ay para umunlad ang bansa o para paunlarin lang ang sarili nila? Yun yung tanong, 'di ba? Kasi kumbaga sa presidential form of government daw natin, nandiyan na yung mga batas iaayos na lang. Kumbaga,
general welfare, yung preamble mismo ng ating saligang batas, general welfare. Ngayon, meron man mga gray areas, yun yung mga dapat mo na lang linawin. Katulad ng binanggit mo kanina, Atty. Nick, may mga gray areas na alam natin, sinadya yun dahil merong mali siya, may malis na may nag-iisip ng gano'n, di ba? Let's be frank. Alam niyo naman po sa Katipunan Channel, wala na po kami paligoy-ligoy dito, direct to the point eh. Kami po walang tinitindigan. Wala po kaming tinitindigan political color, but what we stand is for the Filipino Filipino welfare. Katotohanan kami, doon kami sa tama, 'di ba? Yun naman ang tinitindigan na natin lahat. Ikaw bilang isang abogado, Attorney Nick, wala kang ibang gustong mangyari sa bansa mo kundi ang umunlad at maging isang mapayapang bayan. Diba? Ayaw natin ng gulo. And anyone, kay presidente yan, kay traidor na Pilipino yan, o dayuhang gustong sumira ng ating bansa, kalaban natin yan. Definitely. Yes. Diba? Dapat ganun tayo nakatingin. Now, Attorney Nick, recently, napansin ko lang, correct me if I'm wrong, sa aking kutob. This is my kutob lang bilang isang, alam mo na, bilang isang Pilipino na nakamatcha sa lahat na nangyayari. Yesterday, Sunday, nagkaroon ng pag-kick off ng Bagong Pilipinas sa Grandstand, Luneta Grandstand, 'di ba? Mandating the president, the office of the president mandating all government agencies na umattend doon. Ganito kulay, ganito, tapos lahat, pati Facebook, kinakailangan, parang, teka lang, ano ba to? Diktador na ba tayo? Ganun yung, ano ba to? Sa pilitan, ganon. And, ito ba ay para bang gusto mong tapatan yung nangyayari rin sa Davao na prayer rally na nandyan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte and among others na talagang nagmamahal din, totoong nagmamahal din sa ating bansa. Saan ba tayo patungo? Kaya sabi ko, Attorney Nick, meron bang gulo na mangyayari sa loob at labas ng ating bansa? Nakikita mo ba to bilang isang may psychic ability, Attorney Nick? Yes. Yeah. Nakita ko na yan. Marami akong gusto sabihin, pero yung latest mo lang natin, okay. Yes, in terms of being a psychic, magsasabong ang dalawang manok. Kasi pareho silang Year of the Rooster. Silang dalawa, si President Marcos at si dating Pangulong Duterte. Okay, si Pangulong Marcos at si Pangulong Duterte, pareho silang rooster. Magkakaroon ng sabungan. Binanggit ko na yan sa ilang panayam sa akin sa telebisyon na sinabi ko, etong taon na ito, maghaharap yung dalawang yan. Ito na nga. Nasasabi ko lang yan bago mag-start ang year, itong 2024. Tapos ito na nga, nangyayari. Tapatan na nga silang dalawa. At ang kaibahan, mamaya natin ipaliliwanag yung kanilang elements. Kasi yung isa ay wood, yung isa ay fire. Papasok pala ngayon ang wood dragon. At lagi ko sinasabi, kapag kapareho mo ang taon, lalo na yung elemento, mabigat para sa iyo. So yun ang clue. Clue na natin yan para sa mga nakikinig sa atin kung anong aabangan nila na sasabihin natin mamaya-maya. Okay, ngayon, gusto ko lang balikan, Miss Cathy, yung nabanggit niya kanina tungkol nga sa charter change. Yung una, yung gusto ng mga aliens, foreigners, dayuhan, na maging may-ari ng lupa sa Pilipinas. Alam mo, matagal na yan eh. Yan ang nilalobby ng mga chambers of commerce sa Pilipinas nung ako'y nasa Senado pa. Nagpunta sila, binibisita nila lahat ng senador. Pinupuntahan nila, kung nag-house-to-house call sila ang tawag namin, nakikipagpulong sila sa mga senador at hinihikayat nila ang mga senador na magkaroon ng panukalang batas na payagan sila magmay-ari nga ng condominium, taasan yung percentage na gagawin, kasi ngayon, di ba, up to 25% lang ang kanilang ownership. Gusto nila palakihin. At may sinasabi silang hindi lang yung vertical condominium, yung pataas, kasi yung mga gusali natin, vertical condominium, kundi horizontal condominium. Ibig sabihin, ayaw nila ng pataas. Gusto nila yung pahalang. So, ano ibig sabihin yan? Lupa ang gusto nila. Tapos ang rason nila, sabi nila,
namumuhunan naman kami sa Pilipinas pero hindi naman namin nababawi ang aming puhunan. Makuha man lang namin sa pamamagitan ng pag-enjoy sa lupa na total naman kami din na nagbibigay sa inyo. Sa isip ko, anong pagbibigay ang binibigay ninyo? Eh lahat ng binibigay ninyong puhunan, lahat naman ng profits niyan, diretso din naman sa inyo, lumalabas. Binibigyan nyo lang naman ng trabaho yung kakarampot na mga tauhan, ang mga mamamayan ng Pilipino, pero ang malaking porsyento ng pinapakinabangan is napupunta din sa inyo. So, ibig sabihin, yung investment nyo, may rate of return na rin yan. Yung ROI nyo, sa inyo rin pupunta. So, ano yung sinasabi ninyo na kailangan ninyo na magkaroon kayo ng added benefits? Alam mo, nung palang nagsasalita lahat sila, yung mga heads ng Chambers of Commerce, naisip ko kaagad, iba na ang colonization sa panahon ngayon. Kung noong panahon noon ng mga Kastila at saka Amerikano, ay ang gusto nila, sila mismo ang tatao sa lupa. Okay? Ibig sabihin, sila mismo ang magiging pinuno, kagaya ng ginawa ng mga Spanish colonizers natin. Sila ang namuno, kaya meron tayong gobernador general. And then, nung umupo naman ng mga Amerikano, I call them anemicano, mga anemic, okay. Kasi nabubwisit ako, pasensya na. Hindi ko kasi gusto talaga yung kanilang mga policies eh. World domination ang gusto kasi nila eh. In the guise of democracy, but it's not democracy. Gusto nila sila lang. Sila naman, ang isinusulong naman nila, nagkaroon tayo ng change nga ng government nung tayo ay na-colonize at initially we were just a territory of the US hanggang sa naging Commonwealth tayo, hanggang sa naging Republic tayo. Pero ang mga batas natin dito ay pinapasa sa President ng United States para maging batas natin. Nung una, okay? Nung unang pasok pa lang sila before we became a republic. So, control ang gusto nila at saka sila may-ari talaga ng mga lupain. Kaya nga ang daming mga Kastila na minana ng mga anak nila, mga apo nila sa ngayon, pero mga Kastila talaga sila. Pero ngayon, Pilipino na sila. Kasi nga, nag-change na yung constitution natin na sinasabi, those who were of Spanish or foreign parentage noon will be considered Filipinos because of the Saligang Batas ng 1935. Okay? Eh, ganoon din ang ginawa nga ng mga Amerikano na kung sino yung mga American parents, basta born ka dito sa Pilipinas, wanna care. Ang mangyayari, Pilipino ka. So, in other words, nakapasok na yung mga dayuhan. Sila na nagmay-ari. Ngayong panahon nito, hindi na ganoon. Ang gusto nila is economic control. So, sila magkokontrol ng ekonomiya ng Pilipinas. Okay? At ang paraan nila, gagamitin nila is yung investments nila. At ang gusto nila, pag nag-invest sila, ang kapalit, yung lupa na mismo natin. Bakit nila gusto yan? Una, mayaman sila. Siyempre, ang palitan ng pera nila at pera natin, eh, talo tayo talaga. Di ba? Sila, konting kembot lang nila, ang laki ng kinikita. Eh tayo, talagang magkakayod tayo. Tagaktak ang pawis natin, buhay, dugo, ang ating ipupuhunan. Kikita tayo, hindi pa sapat. Di ba? Samantalang sila, konting ano lang, kasi malaki ang palitan. Yan ang unang dahilan. Pangalawang dahilan is, gusto nila kasi ang klima ng Pilipinas. Sino ba naman ang may gusto sa niebe, yung snow? Hindi sila makalabas, samantalang dito, buhay mayaman sila, pupunta lang ng Boracay, enjoy, malamig ang panahon, masarap. Buhay hari at reyna sila. O, yun ang gusto nila. Pangatlo, alam nila na tanga ang mga Pilipino dahil consumers lang tayo, hindi tayo producers. Kaya ngayon ang lagi natin sinasabi na dapat tayo nagpo-produce at binibenta natin sa ibang bansa. Hindi tayo bili ng bili. Ang mentality natin is mall mentality. Ibig sabihin, punta tayo ng mall, hindi lamang para magpalamig, kung hindi para bumili lang ng bumili. Hindi tayo nagpo-produce, kaya tayo hindi umuunlad eh. Samantalang ang halos lahat ng bansa na umunlad na, nagpo-produce sila, they export. Tayo, di tayo nag-export as much as we can considering we have so much vast natural resources. Yun ang gusto samantalahin nila kasi sila uupo-upo lang pero at tumatakbo yung puhunan nila. Kumikita pa sila, bukod sa nagre-relax sila, kumikita pa sila lalo, yumayaman sila lalo. Ngayon, ang bottom line is, bakit sila ang may-ari ng Pilipinas? Eh, milyong-milyong Pilipino, mga walang bahay at lupa. Dapat sa atin ang atin, hindi yung sa kanila pupunta, di ba? So yun ang dahilan. Hindi natin mapipigilan yan pag nagkaroon ng charter change kasi pwede nilang isingit yan. At pag yan ay nag-agree ang mga Pilipino, naintindihan man ng mga Pilipino o hindi, wala na tayong magagawa. Ibig sabihin, papasok na talaga sila. Eh magkakano pa yung kanilang ipupuhunan? Hindi man nila ipupuhunan ng kanilang buong savings. Siyempre, kung ano lang bahagi ang pwede nilang itapon sa atin dito, ibig sabihin yan sa business, kung ano lang yung disposable income mo
May tinatawag kasi na gano'n, disposable income. Yun lang ang kanilang ipupuhunan. We cannot expect them na magpuhunan dito yung buong savings nila, buong buhay nila. They will not do that. Matatalino yan, negosyante. Ang negosyante hindi magtatapon ng pera. Ang gusto niyan, may balik agad ang pera sa kanya, di ba? So yun yung una. In terms of in terms of alien ownership of land sa Pilipinas. Yung pangalawa, yung tinatawag naman nating economic provisions. Sabi nila, hindi daw namumuhunan dito yung mga negosyanteng dayuhan dahil hindi naman daw economically attractive. Kumbaga mas attractive pa daw ang sa Indonesia, ang sa Thailand, ang sa Vietnam, sa ibang bansa kumpara sa atin. Alam mo, hindi totoo yan eh. Kasi kaya nga nagkaroon tayo ng create law eh. Yung batas natin po sa buwis to encourage foreign investments at tinapatan na nga natin yung tax rates ng ibang bansa. So ano yung sasabihin nila na dito tayo nakaka-attract? Na nga, kaya nga nagkaroon ng create. Ibig sabihin, useless yung create. Nanggaling din naman sa inyo yan sa Kongreso. So, halata namang may kalokohan talaga, ginagawang bobo ang Pilipino. Kasi alam na nga natin na may create law at ang kanilang pinupush noon, sabi nila, malaki ang tulong nito sa mga Pilipino kasi papasok na daw ang investments o yung puhunan ng mga dayuhan. Tapos ngayon, wala pang ilang taon na umiiral yung create, sasabihin nila, hindi kasi gumagana yan. Kung hindi pala gumagana, bakit nyo pinush yan? Di sana kung pala pinush nyo na yung charter change. Bakit ngayon sabihin nyo hindi pala yan gumagana? Di sino nanloloko? Ang taong bayan ba na tinanggap lang ko ano sinasabi nyo o kayo mismo nanloloko? So, dito, meron na naman silang planong igagawin na tinatago lang sa atin. At isang napansin ko, Miss Cathy, eto si Romualdez, si Martin Romualdez, alam mo, yung unang-unang panukalang batas nitong current administration, nung umupo na si Pangulong Marcos, the first one was siya ang nag-file. At ang daming bills na nila final. First day pa lang yan ng Kongreso. In other words, prepared na. Bago pa lang sila umupo, nag-work na pala sila. Meron na silang ginagawang panukalang batas. Okay, impressive. Wow, ang sipag. Kaagad meron na silang inihain o final na mga panukalang batas. Okay, fine. But the thing is, handa pala kayo. Hindi pa nga kayo nakakaupo, hindi pa nga kayo nanunumpa, may ready na kayo, ready-made na yung ilang mga panukalang batas. If that were the case, ready-made na rin ang kanilang plano to change the Constitution. Kung ganun sila kaagap, kung ganun sila kaliksi, na maaga sila mag-isip, advance sila mag-isip, nagagawa na kaagad sila ng panukalang batas to help the administration, nothing will stop them na maging advance din mag-isip para baguhin ang Constitution. Kung kaya nila baguhin ang mga panukalang batas o maghain ng bago, kaya din nila maghain ng mga constitutional changes without us knowing it. Yun na lang itatiming nila. Parang, sige, ito muna. Ngayon, ito yung time na i-push na natin yung charter change. Doon nila ngayon ipinapasok yun. Kaya sabi ko nga, may motibo. Merong nakatagong motibo na ayaw nilang sabihin at magkukunwari na hindi yun ang kanilang motibo. Ano yung motibong yun? Pahabain ang termino nila. Ibig sabihin, hindi sila uupo ng ilang taon lamang ayon sa ating konstitusyon, 3 years, o kaya 6 years, 6 years. Hindi ganon. Pahabain nila yan. Kung gaanong kahaba, gaanong katagal, hindi natin alam. Kasi may plano na nga sila eh. Kumbaga, meron na silang template. Inuunti lang tayo without us realizing it. Pero yung mga nakakaalam, nakikita nila yung posibleng gagawin. Yes. At yung sinisiwalat natin dito sa programang tuklasin natin, maganda malaman ito ng taong bayan na merong ulterior motive. Merong motibo, may mali siya na nakatago sa likod nitong sinasabi nilang dahilan o rason, kaya kailangan daw baguhin ang saligang batas. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa Kongreso na okay, papayag tayo sa pagbabago ng saligang batas. Yun lamang ownership at saka economic changes, yan lang, wala nang iba. Hindi natin mapipigil yon. Hindi natin malilimita ang Kongreso kasi ang powers ng Congress to make laws is vast. Ibig sabihin, napakalawak. Paano natin pipigilan yon? Wala naman tayong mga boses. Kahit na magsanig puwersa pa tayong lahat, wala sa Constitution na nagsasabing pwede natin pigilan ang Kongreso. Kasi nga, binoto natin sila, binigay natin yung kapangyarihan natin ng ating mga buhay sa kanila. Hindi tayo pwede magreklamo ngayon kasi tanga tayo pinili natin sila Kaya wala tayong magagawa, di ba?
Sila naman, umaasa sila na pumayag sa People's Initiative at ang gagawin nilang dahilan, yung eme-eme nilang mga rason na baluktot na hindi yun ang totoong rason. Ginagamit lang nila yon para maengganyo tayo. Okay? So, yun ang sagot ko doon sa, or reaction ko doon sa una na sabi nyo. Ngayon, yung pangalawang sinabi nyo nga, yung tungkol na dito sa common, nitong, Pangulong sabi nyo Duterte. nga, di ba? Yung nangyari na talaga lang tinapatan. At saka, mandato, hindi siya yung encourage. Iba kasi yung encourage, iba yung mandated ka to attend. Mm-mm. Kasi ang mga government employees, at ang dami akong kilala ng mga government employees na meron talagang listahan isinumite ang bawat ahensya ng gobyerno at nire-require sa pilitan na Mm-mm. kailangan magpapunta sila ng mga tao nila. Kasi may checklist, may attendance check. At hindi ko lang alam kung meron pang kasamang, alam ko may options na binigay na parang benefit. Pag nagpunta ka, entitled ka to ganito. Parang ano tawag dito, parang may ayuda or something. Hindi ayuda ang tawag Traveling eh. allowance. May benefit ka makukuha. Talaga? Okay. O may benefit ka makukuha. Halimbawa ng benefit mo is, pag pumunta ka, equivalent siya to an overtime. Ibig sabihin, yung mga mag-overtime, hindi sila mag-overtime kasi bayad na eh. Kumbaga nag-overtime na sila eh. Okay. O kaya may mga bibigay sa kanila. Basta may mga insentibo, yung pala yung word, may mga insentibo na binigay sa kanila. Pero mandated. So listed, di ba? And I remember my parents. Kasi ang parents ko, panahon ni President Marcos, ano rin sila eh. May mga events din na they were mandated. Kasi naalala ko, Sabado yata yun or Linggo, basta alam ko weekend, aalis ang halimbawa, ang daddy ko, lalabas siya, tapos sabi niya, kailangan daw sa opisina. Sabi ko, anong opisina? Tapos hindi naman siya nakasuot ng formal wear, naka-rubber shoes. So, may pupuntahang rally. Yung Mm. pala yun. Kaya, kung ginagawa ito ng tatay nitong si Pangulong Marcos, hindi ako magtataka na gagawin din ito ng anak. Kasi ginawa Mm. na ito noon. So, Mm. kaya ito, umuulit. Mandated. Bakit kailangan mandated kung talagang bagong Pilipinas yan? E di dapat kusang loob ang mga mamamayan na pupunta dahil gusto nila. Tapos may inintroduce na Digibox. Ano yung Digibox na yan? Pwede naman, kasi nga digital age na tayo, eh bakit kailangan physical kang pupunta? You can transmit it by social Yes. media. And Yes. people will understand kasi social media age na tayo. So napaka ginagawang tanga ang Pilipino. Social media age na nga tayo, digital age, tapos digital product, tapos ipupuntahin nila physically. Parang mga tanga, di ba? Ay, hindi na parang mga tanga, talagang tanga, di ba? Kasi kalokohan talaga eh, nakakabugnot, sa totoo lang, nakakabugnot, nakakapag-init ang ulo, na para lang magkaroon ng taong manonood, kailangan maghakot at bibigyan ng insentibo, no? At lumabas na nga yan sa mga ulat ng pambayan, sinasabi nga, may mga insentibo nga. Kasi pag hindi ka pumunta, kawawa ka. Pag iinitan ka, baka matanggal ka pa sa trabaho, di ba? So, wala silang choice, di ba? Nasaan dyan ang pagbabago ng Pilipino? Bakit kailangan yung gawin yan kung mataas pala ang rating nyo, kung bilib ang mga tao sa inyo, hindi nyo na kailangan gawin yan, di ba? Ibig Yes. sabihin, alam din ninyo na malabo na sa basong pinaghugasan ng am ang inyong mga buhay, ang karir nyo, kaya ganyan kayo. Ngayon, yung nangyari naman sa Davao was voluntary. And nagulat din ako sa mga pahayag doon ni Pangulong Duterte na today ko lang this ano ko lang nakita na sabi ko ganyan, meron palang sinabi si Pangulong Duterte. O di syempre, at ang liwaliwanag din sa kanyang pahayag na I don't care, parang sinasabi niya kung kasuhan niyo ako ng libel, see you in court, di ba? Yan ang maganda kasi abogado siya. Samantalang ang kanyang kalaban is hindi naman abogado, hindi nga nakapagtapos, di ba? Hindi nga Mm. nakapag-aral eh. Although sinasabi equivalent daw yun. O fine, equivalent ko equivalent, basta wala kang degree, period. Yun yun. Di ba? Kaya maganda to eh, maghaharap yung dalawa. But Mm. I doubt kung haharapin yan, ano? I doubt kung haharapin. Kasi simple lang naman yan eh. Pwede i-order ng court eh. Iutusan na yung follicle, yung sa ulo, sa buhok mo. Mm. I-order yan eh. Kasi hindi tatanggal dyan yung influence of whatever that you are taking eh. Or whatever you are ingesting. Yes. So baka hindi sasakit. Baka ang mangyayari yan, tak-tak na lang. Puro putak-putak. Oo. Which roosters are known for. Ang mga rooster kasi, ang mga manok, yung nga ipinanganak sa Year of the Rooster, putak sila, putak. Oo, ganyan sila. Kaya
hindi ako magtataka kung magiging gano'n lang sa nila at hindi yung magsasampahan ng kaso. Okay. And besides, kahit nasampahan din ng kaso si Pangulo Duterte, matutuloy yung kaso but he will not, may exemption na if you're 70 years old eh. May Mm, exemption na yan eh. Hindi ka na, no, so, kaya malakas ang loob ng isang Pangulo na abogado, di ba? So yun. Um, pero talagang tinapatan. Tinapatan talaga yung prayer rally kasi ayaw nilang kumalat yun, gagawa sila ng sarili nila. At ito pa, yung sakit talaga ng Pilipino, tuwing may mga rallies, maglalagay ng mga artista at mga singers, songers, kung sino-sino, para lang makahakot na ulit ng mga tao. Siyempre, yung mga Pilipino gustong mga palabas, di ba? So yung mga palabas, kapag may nakikita sila, okay, pupunta sila. Hindi para mapakinggan yung sasabihin, kundi para panoorin yung mga artista. So, hakot ulit, di ba? Yun ang mga naghaganap naman ngayon doon sa dalawang rally na yan. Mm. Nako, very enlightening ang iyong mga sinabi, Attorney Nick. And sa habang nagsasalita ka, it is really in line with what our thinking is. Yung ano, yung mga naiisip mo, para tayong nag-usap, Attorney Nick. Ganyan din ang aming ano paningin at talagang, pero ang isang ano rito, nakikita rin namin ano, Attorney Nick, no. Katulad ng sinabi mo kanina, talagang yung posibleng magkaroon ng gulo within and sa labas, mula sa labas, 'di ba? Alam naman natin yung girian between US, China, tapos China, Taiwan, Vietnam, at marami pang iba yan sa Ukraine din, 'di ba? So, nakikita natin ngayon ang impact sa atin. Kaya nga talagang kumbaga kung titignan mo ang financial system talaga ng buong mundo, bagsak siya ngayon. Kaya ang inflation, sige ang taas at mas malala pa ang mga darating na pagkakataon. Okay, tatanungin kita bilang isang psychic expert, Attorney Nick. Sa lahat ng mga sinabi mo, sabi mo nga kanina Year of the Rooster ngayon, kaya talagang magsasabong. Indeed, nangyayari nga, 'di ba? Pero ang gusto ko munang malaman ngayon, is it possible ba na sumiklab talaga, hindi mapipigilan ang napipintong World War III at um, yung posibleng kasangkutan ng ating bansa sa gera ng US at ng China with what is happening, Attorney Nick? Siguro yun muna. Okay. Oo. Ah, yung World War III, I don't think that will happen. Okay? It's more of labanan pagdating sa ekonomiya. It's a digital, ano na digital age So digital battle ang mangyayari. Okay? Kasi kapag nagkaroon ng physical na alitan, everybody will lose. Everybody will lose. Kaya i-avoid yan. Pero pag digital lang yan, hindi ano, may magsa-survive kahit papaano. Ang isang katangian kasi ng Dragon Year, itong papasok na Dragon Year, okay? February 10, ano, ay ang dragon gusto ng mga negotiations or amicable settlement. Mas gusto yan ng dragon. Kasi ang dragon, mataas ang kanyang pananaw, malawak. Pinupush niya yung mga agenda niya, gusto niya, okay, gawin to, gawin to. May pagka, ah, yung may pagka mapusok. Subalit, kapag nakita niya na may peligro, iisipin agad niya na, teka, pag-usapan muna natin. So, nandun yung usapin muna. So, sana humantong tayo sa ganon, yung mag-uusap muna at hindi yung kagad-agad pupush ang digmaan. Okay? At ang isa pa, ah sa Batsi chart ng Chinese astrology, ang east o silangan ay nandoon yung tinatawag na good luck. So, ibig sabihin, okay ang silangan. Samantalang ang west o ang kanluran, hindi maganda. Pag tinignan mo ang mapa ng mundo, nasaan ba ang east at nasaan ang west? Ang east, yung bandang kanan,
nandoon ang China. At ang West, yun yung bandang Amerika. So, since alam natin, ayon sa Batsi chart, na ang China ay nasa silangan at maganda ang silangan, malakas ang China kumpara sa Amerika. At pag titingnan natin ang ekonomiya, mas malakas naman talaga ang China. Bagamat nagtataasan na nga, nagkakaroon ng inflation, mas kaya ng China kumpara sa Amerika. Ang Amerika nasa recession na eh. Oo. Maraming nagsasarang negosyo sa kanila, pero hindi ganun sa China ang nangyayari. Kaya nga inggit na inggit ang mga Amerikano, galit na galit ang mga Amerikano kasi hindi na sila ang tinitingalang world leaders eh. Kumbaga nalilipat na, nababaling na ang atensyon sa China. At ang China, sinamantala na rin ito. Maaga nila sinamantala, ilang taon nang nakalipas, nakipag kasunduan na siya sa Saudi Arabia, India, Russia, para buuin ang BRICS, BRICS, which is a different organization na maganda ang layunin. At ang primary layunin nila is palitan ng world currency na ikinatatakot ng Amerika, kaya galit na galit ang Amerika. Kaya ang Amerika nakikisawsaw sa usaping internal ng China at saka Taiwan kasi ang usapin naman nila yan is talagang internal lang. Taiwan is just a province of China sa totoo lang. Kasi nung panahon noon, nung hindi pa pumapasok ang communism sa China, ang Taiwan lived a democratic society noon. Pumapasok pa mga Amerikano dyan. Mga Hapon pumapasok pa sa China. And then there came a time na ayan na nga yung komunismo. Nung nagsimula yan, may mga nagrebelde. Ito yung mga Taiwanese. At dahil nga nagkaroon sila ng gyera, lumabas ng mainland China, itong mga Taiwanese rebels at nagpunta sila sa isang probinsya known as Formosa. So yun talaga ang pangalan ng Taiwan na naging Taiwan na ngayon pero it used to be called Formosa. So yan ngayon, dyan sila naglipatan at nagdeklara sila ng sarili nilang gobyerno na hindi naman sila pinansin ng mainland communist China. Para sinasabi, ay bahala sila, basta bahagi sila natin pero payapa na tayo, nakuha na natin yung ating teritoryo, okay na tayo. Yun ang sinasabi ng mainland China. Now, if we connect that to the United Nations, nung in-establish ang United Nations, it was the whole of China that was still democratic. Okay? Eh kaso, humiwalay na nga ang Taiwan, nagtayo na ng sarili. During the plenary sessions, okay, ng UN, United Nations, ang nag-attend sa secretariat was Taiwan. Hindi nag-attend ng Communist China. It was Taiwan who was attending. Okay? So, for a few years, sila ang pumipirma, sila yung nagiging bahagi ng mga policies, mga polisiya, until nagpadala na ng representante ang mainland China at sinasabi ng mainland China, wait, Taiwan is just a province. Kami talaga ang dapat na magre-represent. So nagkaroon ng botohan sa sekretariat at ang kinilala nila is mainland China. At doon nagkaroon ng one China policy na ito lang ang ating kikilalanin. Hindi natin kikilalanin ng Taiwan. Pero pinayagan nila ang Taiwan na nakaupo pa rin. Parang mga observers lang, Miron. Parang sige, upo lang ka. Hindi nila binastos ang Taiwan. Sinabi nila, sige, kinig lang kayo dito, pero hindi namin kayo kikilalanin. Ang boto nyo is manggagaling sa mainland China. So for several years, ganun ang nangyari. Ang Taiwan, umupo lang. Hindi naman sila nagreklamo kasi naman ang liit-liit naman talaga nila kumpara sa mainland China, di ba? Parang mga bubuit na galang, di ba? Compared sa ngayon, di ba? So, hindi sila humirit, pero nandun sila, naka-attend. Eh ngayon, in the meantime, ang Taiwan, yung probinsya na yon na Formosa, ay nakikipag-ugnayan na sa ibang bansa economically. So meron silang mga ugnayan na wala namang pakialam ang mainland China. Okay? Sige, nakipag-ugnayan. Yung ibang mga bansa, kinikilala sila for economic purposes. Okay? Although kinikilala din ang mainland China for political purposes. Kung pag politika ang pinag-usapan, mainland tayo. Pag ekonomiya at meron tayong business with Taiwan, okay, Taiwan tayo. Ang nangyari naman dito is delikado na ang posisyon ng Amerika kasi marami silang negosyo na konektado sa Taiwan. At kapag kinuha ngayon ng China ang Taiwan by force, which is internal, kasi probinsya nila yan eh, parang kumbaga sa Pilipinas, gustong lumayas ng Mindanao sa atin,
pwedeng sabihin ng central government natin, national government na, "Uy, hindi pwede, bahagi kayo ng Pilipinas." Internal lang yan, hindi pwede makialam ang Indonesia, Africa, kung ano naman bansa, di ba? Gano'n din ang China. Sinasabi ng China, huwag kayong makialam dito, pakialamero kayo, Anemika. Usapin lang namin ito. Kaya ang Anemika talaga Anemic. nakikisawsaw. Oo. At ang ginagawa ng Anemika, kinukontsaba din ng Pilipinas, sinasabing, "Hello, brothers." Brothers daw, tayo ay kino-consider nilang brown monkeys, unggoy nga tayo para sa kanila, eh. 'Pag tinignan natin ang kasaysayan, yan ang tinawag nila sa atin, eh. Ngayon brothers na tayo, little brown brothers pa nga ang tawag. Bakit little? Bakit physically, may mga matatangkad din sa atin. Ibig sabihin, mababa talaga tingin nila sa atin. Tayo naman nagpapauto. Bakit tayo pumapayag sa mga kagustuhan nila? In fact, nagsalita nga itong si Pangulong Marcos recently tungkol doon sa Taiwan kasi nga nag-election sila ng sarili nilang pangulo, di ba? Tapos Yes. congratulate niya na nagalit naman ng mainland China. Oo. Hindi siya maingat, eh. Dapat niliwanag na niya, tuloy nagpaliwanag pa siya. Tapos sinabi niya, hindi for cultural affairs lang ganyan. Buti naman tinanggap din ng China yung paliwanag. See, hindi nangyera agad ang China. Ang ginawa ng China, inunawa muna. Kasi nga, historically, we have been trading with China. We are not enemies of China. We are Correct. with them. May mga pirata. Yes, nasa kasaysayan natin yan. Limahong is one pirate na kinatatakutan at kinakalaban ng mga Muslim rahas natin. Pero, the pirate, Limahong, and the other pirates are not Chinese. They do not represent China. They represent a small segment, yung mga pirata. So hindi tamang sasabihin natin na nanggigera ang buong China just because of Limahong. Because China itself has been trading with us. Porcelain, gold, ivory, Yes. ang dami. Silk, nagtitrading sa atin yan. At maganda ang relasyon natin. Yes. So, I don't think magkakaroon ng World War III, okay? It's more of digital battle. Ang tawag diyan yung sa economics na walang choice isang bansa, bibilhin yung kanyang kumpanya, wala siyang choice. So, mas peaceful 'yon kaysa naman sa magpapadala ng mga nuclear weapons. Kasi pag magkaganon, hindi natin alam kung anong kaya ng China, tahimik ang China. Alam mo Oo. ang utak ng mga Chinese, advance yan. Kaya nga Yes. galit na galit din ang Anemika, eh. Kasi kung mayroong Apple ang Anemika, ang daming produkto ng China na better pa nga. So, Correct. takot lang ang China, na problema na nga siya sa recession niya, papasok sa digmaan. Kung sakali papasok yan, hindi sila. Tayo ang isasabak niyan. Actually, totoo lahat ng sinasabi mo, Attorney Nick. And in fact, tamang-tama nga kasi by November, di ba, magkakaroon ng election. And currently, ang Pangulo kasi nila ay si Biden. But Yes. kaya nga, ang maganda rito kasi itong nagkaroon ng parang local election at namuno itong si Donald Trump. And Yes. Donald Trump, kumbaga, hindi niya kaaway ang nagdeklara talaga si Donald Trump na hindi natin kaawayan, kundi magiging kumbaga partner Partner. trading natin sa So, kung pala rin na by November at talagang at makikita mo talaga ang suporta rin ng ng maraming Amerikano dun sa US kay Donald Trump. So kapag nagpalit ng administrasyon ang Amerika, maiiba talaga ang perspektibo Yes. because of Yes. Donald Trump. Kasi iba Yes. ang kaisipan ni Donald Trump, 'di ba? Yes. So, And that's in November, yes. no? November Yes, yan. that's in November. Kasi I looked at the charts din, eh. Kasi ang volatile, yung medyo unstable months natin are June, July, August, September, October. So, sorry, July pala. July hanggang October, yan yung volatile months kasi ang daming retrogrades na magaganap during that time. At tumutugma rin yan sa Chinese astrology. Those are volatile. Volatile ang tawag namin, eh, medyo unstable months. So, November will be a deciding point. So, maganda yon kasi sana hindi magkaroon ng physical attacks during those months. Pag nakalagpas tayo doon sa October na yan, then okay na ulit. Hindi matutuloy yung digmaan. Ako talagang dasal ko talaga, wag kasi alam mo sa digmaan, sabi nga nung kung matatandaan mo si Captain Jerome Macoba,
yung nabulag na sundalo, batang sundalo during the time of Duterte, di ba? Talagang Yes. napaiyak talaga, niyakap siya ni Pangulong Duterte nung time na yon dahil sa pagsabog sa BIFF na nandun sila mismo para lang kasi sinunog nila yung mga kagamitan for infrastructure magde-develop kasi doon. Pero dahil sa mga BIFF, ayun, kaya nagkaroon ng may mga nakatanim na mga landmines doon. At isa talaga, nasabugan talaga siya ng sa kwento ni Captain Jerome. Sabi nga niya, talagang sila bilang isang sundalo, of course, susunod sila kung ano ang sasabihin ng kanilang, ng kanilang leader ng bansa. 'Di ba? Pero syempre bilang isang sundalo, ayaw niya talaga na magkaroon ng giyera. Kung pwedeng pag-usapan yung mga problema, politika o ekonomiya, kung ano man 'yan, pag-usapan sa lamesa. Yun yung yun naman yung Yes. iniwan niyang mensahe talaga nung aking nakapanayam siya. But on the other hand, Attorney Nick, dito sa sinasabi mong July to October na talagang unstable man siya. So Yes. ngayon is only January, papasok ang February February. natin. Yes, February. So, February, March. Pero kung mapapansin mo, kasi ngayon napapabalita nga na kesyo merong mangyayari raw na rally ang SMNI diyan sa harap ng Supreme Court, 'di ba? Dahil din naman sa issue, 'di ba? Gusto ko lang din samantalahin, Attorney Nick, ano ba ang kaisipan mo dun sa nangyari sa issue ng SMNI? Ikaw bilang isang abogado at sanay pagdating sa mga ganitong bagay na mga patay, usaping batas. Yeah. Alam mo kasi masyadong stretch yung franchise or charter na ibinigay sa SMNI. Masyadong stretch ng NTC. Kasi they can only suspend a network kapag yung violation talaga are blatant, yung mga violations. Pero, di ba, alam naman natin yan sa mainstream media na ang mga programa, meron yan caveat. Di ba, laging meron yan sinasabi na ang opinion ng mga host ng programang ito at saka mga bisita or Explain. guests ay sarili nila. Hindi kasama yung network. Kumbaga yung network, nagpo-provide lang ng platform. Mm-mm. So nagtataka ako kung bakit yung mga programa ay hindi lang yun, kundi yung buong network na ang inalis, di ba? Parang sabi ko, bakit kailangan umabot sa puntong yun? Yung unang 30 days suspension, biglang ginawang indefinite. Wala nang prescript, wala nang period na covered. Basta hindi kayo makakapag-ere. Bakit ganun ang ginawa nila? Tapos sinabayan pa na may mga charges against Pastor Kibuloy na meron lumabas na ito daw, sila daw, ganyan-ganyan. Tapos ito pang senadorang dakdak ng dakdak na kuminis yung muka, hindi naman ganun ng mukha noon sa totoo lang, di ba? Totoo naman, di ba? Kapag tinignan yung mga larawan niya noon na magaspang, tapos ngayon bigla ang kinis-kinis na. O, hindi ko alam kung foundation day araw-araw, pero anyway, ito namang senadora to, biglang naghakot din ng mga taong tetestigo laban kay Pastor Kibuloy. Parang, bakit sabay-sabay kayo? Halatang halata talaga na meron na namang usapin sa likod na hindi natin nalalaman. Kasi kung yan ay yung hindi nag-usap-usap, hindi sila dapat sabay-sabay, di ba? Sabay-sabay naglalabasan Gagawa rin lang ng mga istoryahin nila obvious naman. Sana naman gawin nilang, pag-isipan naman nila maigi para hindi sila masyadong halatang halata, di ba? Correct. Halatang halata yung kalokohan So ako hindi ako sang-ayon doon sa pagsuspinde sa prangkisa ng SMNI, and they should go to the Supreme Court. Okay, dapat Mm-mm. akyat na nila sa Supreme Court yan. Kasi walang dahilan. Saka, ano yung dahilan na pagka nagtatanong ka lang or nagko-comment ka lang, lumalabag ka na, may nilalabag ka bang batas? Wala ka naman nilalabag na batas Kaya nga freedom of speech, freedom of Yes. expression, freedom of the press. Yes. Nagkakaroon tuloy ng chilling effect. Yung tinatawag natin chilling effect. Yung hindi ka palang nakakapagsalita, takot ka na, na-chill Mm. ka na, nanginginig ka na. Ano nang nangyayari? At we should also connect that to what happened to ABS-CBN kasi binili na siya Yung teleradyo nila, may kumpanya na ni Romualdez. Okay, kasi yung kumpanya si Romualdez kasi nasa balita rin yan, meron siyang kumpanya sa Visayas na nagtayo rin ng isa pang kumpanya dito sa Manila na yung kumpanyang yun ang bumili na ng or
pag-partner, hindi maliwanag yung partner yun kung nag-partner o binili na nila ang teleradyo. In other words, ang sumatotal is mga Romualdez ang may-ari na yan. So kung sila na may-ari na yan, ang kalaban na lang nila is GMA. Ang TV5 naman, hindi rin, wala naman yan eh. Ever since naman ang TV5, parang saling kit lang yan eh. Saling pusa lang yan eh. Lulubog, lilitaw, sumusubot, dami mga programang pumapasok, tapos nawawala. So, ibig sabihin, ilan na lang ang magsasalita. Eh, Romualdez yan, alam nga naman sa lungatin niya, yung kanyang pinsan na kung makadikit siya, para siyang linta, di ba? Kahit saan pumunta, nakadikit, di ba? Hindi na umaalis, linta siya sa kanyang pinsan. Eh, yun na nga, talagang merong planong gawin, kaya ayaw nilang pagsalitain ng SMNI. At ang SMNI, mas malayo nagsasalita. Yan eh. Hindi yan kasi nababayaran. Kaya nga, malalaman natin eh, kapag isang istasyon ay malaya, walang sponsors. Kapag Oo. walang sponsors, ibig sabihin, sariling bulsa nila yan. At hindi sila yung na i-influensyahan. Parang Katipunan Channel lang yan, Attorney Nick. Wala kaming sponsor. Di ba? Anyway. Kaya nga, totoo ang sinasabi natin eh. Oo, hindi. Kasi ang ginagawa naman natin, Attorney Nick, minsan sa madalas, sa maraming pagkakataon, abono pa tayo, di ba? Pero tayo, ginagawa natin to para maturuan natin ang ating mga kababayan, maging maliwanag. Kasi nasa kalagitnaan ng pagkalito ang mamamayan eh. So kung hindi mo ilalatag ang katotohanan, hindi mo sasabihin sa kanila na itong nangyayari hindi mo ipapaliwanag ng maayos, na madali nilang maintindihan, maliligaw sila, Attorney Nick. Mas madali mong, sabi nga ni Pangulong Duterte, ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino. Diba? Sinabi niya yan? Sinabi niya yun. Sa Hindi na sinabi ko ngayon. Inulit ko lang pala. Inulit mo lang, Attorney Nick. Hindi ko kasi napanood hindi ko napanood yung kanyang Napanood na ako. Nakita ko lang yung statement niya regarding kay Pangulong Marcos. Yun lang ang nabasa ko. Pero hindi ko alam yung sinabi pala niya yun. Pareho pala kami ng iniisip. Yes, ako, Attorney Nick, maraming kaya maganda rin sa lahat po ng ating mga kababayan, let's be aware of what is happening in our country. Kasi para po alam natin, hindi sa may kakampihan ka. Of course, tayo lahat, wala tayong ibang kakampihan, kundi kung sino ba ang magpapaahon, magpapaangat ng buhay at kabuhayan ng ating mamamayang Pilipino. We have the right to life, right to speak, 'di ba? Right of movement. At higit sa lahat, sabi nga ang human beings are created in the image and likeness of God with the right to life, liberty, and pursuit of happiness. So, pwede tayong gumawa ng pwede nating para mapahusay natin ang buhay natin gamit ang siyensya, teknolohiya at iba pa, 'di ba? Yan ang natatanging katangian ng tao, ang pagiging creative, Attorney Nick, 'di ba? Kaya wag kung nakikita natin na ginagawa tayong bobo, anuhin natin sila. Sabi nga ni Duterte, ano ba yung word na ginamit nila? Murahin nyo yung mga natatawa ako sa kanya ko. You will enjoy watching our former president Rodrigo Roa Duterte. Talagang tumatama sa puso, 'di ba? Yung lahat ng kanyang mga sinasabi. At sabi nga niya, sige, edi patayin niyo ako. Sabi niya gano'n. Alam niyo na, sino papatay sa akin? Nandyan sa Malacanang, sabi niya gano'n. Diretso siya nagsasalita ng gano'n. But anyway, with what is going on, 'di ba, Attorney Nick? Syempre, gusto kong malaman din on the economic side ng ating bansa. Kasi 'di ba, syempre, merong mga pinapalutang ngayon na umuusbong daw yung tinatawag nating panibagong virus na naman, mga gano'n pagdating sa kalusugan natin, 'di ba? Pero syempre, maraming nag-aalsa, maraming nagagalit. Ito na naman tayo, baka mamaya lockdown na naman, etc. Kukontrolin na naman nila ang movement ng tao. Siyempre may effect yon sa ating bansa, sa ekonomiya ng ating bansa. And knowing what is going on around the world na talagang yung inflation, ganun yung can we recover
sa mga darating na panahon kung halimbawang ano, pero bago mo sagutin yan, is it possible ba na halimbawa, ano lang 'to, puwede bang mangyari na magkaroon ng kudeta ang Pilipinas, kudeta, and then, ang bumalik sa posisyon ay si Pangulong Duterte to fix all of the problem in our country? Puwede bang mangyari yun? Okay. Ano nakikita mo at narinig? Isa-isahin ko muna kung maalala ko 'no, kasi ang dami niyong ano sinabi na hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero anyway, Dami kong tanong. ah, yung una muna yung virus, yung Okay, sinasabi niyo bye. 'no, yung virus ako. Ah, sa totoo lang wala akong nakikitang virus na wala na akong nakikitang gano'n, okey. Nakita ko 'yan nung panahon ng 2019 when I was interviewed by the government station, PTV 'no. Pero ang sinabi ko doon, wala 'yan, yang COVID na 'yan, 2 to 3 years lang 'yan, which is true. Nangyari nga 2020, 1, 2, 3 tapos na, 'di ba? Last year na-declare na nga ang World Health Organization na hindi na siya, endemic, hindi na siya ano, anong tawag dito? Oo, hindi na siya endemic, ano na siya, um, it's a concern na lang, national concern, okay? So wala akong nakikitang gano'n na lalaganap. Ang nakikita ko is yung money siphoning. Kasi nga wood element papasok, 'di ba? And water is money sa Chinese astrology. 'Pag maraming water, uunlad, lalaki ang wood. Ibig sabihin, tutubo, lalago ang halaman. So makakabuti. Kaya lang, too much of the water, madadrown ang halaman. Eh saan pupunta yung excess water? Yun yung tinatawag ko na siphoning, na pwedeng kukupitin, kukurakutin, gagamitin para sa sariling interes. Okay? Pwedeng mangyari yon. Ang laking possibility. Considering, ang pinag-uusapan ngayon ay trillion-trillion na, hindi na billion, di ba? Trillion na. At saka makikita mo, may mga tinatawag nga tayong, ano ba yon, yung ah, may tawag silang term hindi na confidential funds unprogrammed funds. O di ba may bago na naman silang ganong nalalaman. Ang Mm. dami nilang alam, di ba? Nakaimbento na naman ng unprogrammed funds. So ibig sabihin, pwedeng gamitin ko saan yan. Mag-hocus pocus, pwedeng gawin yan, di ba? And which is most likely happening. Kasi nga, paano nangyayari yung People's Initiative? Maraming lumalabas na balita na sinasabing nagbibigay nga may mga pondong inirelease. Kasi nga bawat mambabatas natin, meron silang mga nakalaan na pondo na pwede nilang gamitin at their disposal. Eh kung sa pananaw nila, i-justify nila na ganito lang yan, gagamitin nito, hindi pwedeng magreklamo ang kapwa nila. Kasi pwede lang naman sila ireklamo kapag conduct unbecoming of a member. Eh hindi naman conduct unbecoming yun. Pwede nila sabihin, this is legislation. I want to change the constitution. At tatameme ka. Wala kang complaint. Kasi nga, oo, nakalagay nga pala sa batas yan. O alam nga namang ilaglag mo yung kapwa mo kasi pwede ka rin ilaglag yan. May baho ka rin naman kasi lahat sila may mga baho. O di Mm. syempre maglalaglag yan. Hindi aalingasaw sila lahat sa kongreso. Ayaw Mm. nila yun. Magpapapako sila. Okay, kaya gagamitin nilang panakot yung virus na naman para ang mga tao ay mapapaniwala pero hindi totoo 'yun. Wala akong nase-sense na virus. Okay, wala. Yung sakit sa balat hindi ko na rin nase-sense 'yun medyo wala na. Okay. Um, ang nase-sense ko yung mga changes in nature. Okay, pero that's another topic. Tapos ano yung isang tanong mo, Miss Cathy? Bukod sa virus, may binanggit ka? Yung posibleng magkaroon ng kudeta, si Kudeta. PRRD, oo. Yeah, oo. In terms of coup d'etat, anything can happen. Just like what happened in 1986. 'Di ba? Who would think na si Cory Aquino na isang may bahay lamang ay bigla na lang magiging pangulo ng bansa, 'di ba? So, pero at the time wala pang coup d'etat. There was no law yet on that. Saka sila nag-create ng law nung nagkaroon ng ah ano tawag dito yung sa Manila Peninsula Hotel, 'di ba Yes, nagkaroon ng kila yung Gringo, si kila Rico Gringo Honasan. nasaan, oo, oo. So doon lang nagkaroon ng batas na inamyandahan ng ating revised penal code, nagkaroon ng bagong krimen, coup d'etat na krimen. So today,
it is possible, it is likely kung sakasakali na mangyayari na ipupush yun, pwede. Hindi natin sinasabi at liliwanagin ko to, baka mamaya tirahin tayo dito, no? Baka sinasabi, advocates tayo. We are not advocates of coup d'etat. We are not. We are simply stating the possibilities. This is an intellectual discussion na nasa Yes. batas natin, merong krimen na coup d'etat at hindi natin masasabing hindi yan maa-apply. Pwedeng ma-apply yan kung sakaling may mag-aalsa. At kung sakaling ang mag-aalsa ay pangungunahan nga ni Pangulong Duterte at kung sakali naman na siya ay magwagi at mawala sa poder itong si Pangulong Marcos, hindi ako magtataka na siya yung babalik sa Malacanang. Kasi ang mangyayari, it's a new form of government ulit. Parang nung panahon ni Cory na na-replace ang ating constitution, pinalitan niya ng unang freedom constitution bago siya nag-create ng another Congress. Nag-resign lahat kasi pinaalis niya lahat sa Kongreso. Saka nagkaroon ng 1986 Constitution. So pwedeng ganun na mangyari. And judging from the way that the legislators are thinking, well, most like sana magkaroon. So ito wishful thinking lang. But but I'm not saying that it will happen. Kumbaga, if that is the only way para mabago na talaga ang Pilipinas, if Para that is the only luminis. way, yes, then that will mean a lot of differences. Ang laking magiging pagbabago ng Pilipinas if ever that will happen. Pero wood year tayo eh. Ang wood kasi is not violent eh. It's not it's more mellow eh. Mellow. Ang violent lang ang nature, pero ang sistema medyo siya. But I would like to add also ang sinasabi ng Western astrology kasi nitong January 20, ang Pluto, ang planetang Pluto ay tumapat na sa konstelasyon ng Aquarius. Okay? Pluto is the planet of change. Aquarius is the constellation of freedom and collectivity. Ibig sabihin, kalayaan at saka ang pagiging makatao. Puro tao ang iisipin, kapakanan ng tao sa katauhan. So pag pinagsama mo yung pagbabago, kalayaan, at saka sa katauhan, may possibility na mag-alsa. May possibility because of that. Kasi ang planetang Pluto ay nasa Aquarius. Ito, last na nangyari in the 1700s. And during that time, the monarchical forms of government were changed, naging democracy. Kasi wala pang democracy noon, puro hari at reyna ang namumuno sa buong mundo, di ba? Maraming kinolonize, maraming colonies, hari at mga reyna ang mga namumuno. And then pumasok ang democracy. Pumasok yan ng mga 1700s na. Yung ideas on democracy saka pumasok. Yung mga laissez-faire, mga social contract theories, pumasok na yan dyan. So, those were the transformation brought about when Pluto went into the constellation of Aquarius. But that was in 1700s. Ngayon, katatapos lang kasi, before January 20, 2024, ang Pluto nasa constellation ng Capricorn. And Capricorn is about structure of government. So tapos na yon. Now, there will be changes, pero it should be for humanity. Collectivity, freedom of the people. So yun ang mangyayari. So it's change, freedom, people. So I will not be surprised kapag may magkaroon ng pagbabago na ang mga tao mismo ang mag-aalsa. Tao, hindi isang pinuno lang, kundi mga tao na ang kikilos. Ibig sabihin nito, marami magsasalita from different sources. Yung pressure, hindi yan hindi yan malalabanan ng isang ruled by Mercury. Kasi si Pangulong Marcos is Mercury. Samantalang si President Duterte is ruled by Aries. And sa Aries kasi, war. God of war. Samantalang yung isa, benign. Ganun lang, prente-prente lang. Ganun ang katangian, reserved kasi ang Virgo eh. So kung sakaling magkakaroon ng changes, wala talagang magagawa ang isang Virgo. Okay? Compared dun sa kagustuhan ng maraming tao. Kasi the
planetary confluences and influences will dominate. At ito, pagka nangyari, this will last for 20 years, itong Pluto in the constellation of Aquarius. 20 years. Oh, okay. Lahat tayo, wala na sa mundong ito bago bumalik ang Pluto ulit sa Aquarius. So, once in a lifetime natin ma-experience ito. Changes in society. Of changes in society to change Yes. freedom and people. Oo. Yes. Yes. Kumbaga parang kung ako hindi ako isang psychic at i-visualize ko yung to correct things really of what is really going on, ito talaga yung path na pwedeng mong gawin para maitama ang maraming bagay. Actually, Miss Cathy, hindi siya path na pwedeng gawin eh. Path na talagang tatahakin nating lahat. Wala tayong ligtas. Ganun kasi ang astrology eh. Gabay ito na ito na. Hindi tayo pwedeng umalis, lumihis. Lahat tayo papunta rito. Buong mundo yan hindi lang Pilipinas. Lahat tayo. So kasama rin dyan yung pagbabago sa Amerika. Pagbabago sa China. China and Taiwan. Kasi collective eh. So the people of China ang magpe-predominate, hindi Taiwan. Kahit lumaban ng China, magdo-dominate talaga ang mainland China. Oo. Tapos technological advances pa. Makakawawa ang So yung sinasabi ko, papasok ang technology kasi Aquarius is mind eh. It's an air sign. So it's about technology. So pag umiral yung technology, control of economies, hindi physical na gera. Hindi. Changes Talagang economy. Oo. Yes, lahat tayo doon papunta. Hindi ka makakalihis dito. Sasabay ka talaga eh. Wala kang choice. Lahat tayo. Wow. Talagang medyo nagpapachi-pachi yung aking mga nasa isip habang nagde-discuss ka, attorney. Para tayong nasa klase ngayon, children. Yung ating mga tagapanood ngayon, dito nyo lang po yan makikita at maririnig kay Attorney Nick Nangita, kasi sa kanyang YouTube account, sa Nixtradamus at saka dun sa kanyang mga FB social media pages po, ay talaga iba rin naman po yung style ng kanilang mga discussions doon. But here talagang medyo may konting technical, medyo may konting But naalala ko lang, sabi mo yung kwento mo kanina in 1700s, 'di ba, monarchy turned into democracy, at nabanggit mo yung tinatawag nating social contract na biglang pumasok sa akin. The time also of the Bretton Woods Agreement, remember that? Kasi they changed they removed the Bretton Woods, nag-iba sila ng na yun naman, nag-collapse yung ating and then biglang pumasok sa akin yung they created the central banking system na dati-rate, it's a national bank, wherein the national bank during the Alexander Hamilton, who is the first treasurer of the Quezon City of America. 'Di ba? 'Di ba? Makikita mo, Attorney Nick, kung paano kinonvert nila ang isang naghihirap na America during that time. Depression sila during that time. But they put up railways, pero tinayo rin nila ang national banking. And correct me if I'm wrong on my kasi this is also our discussion in ang ating katipunan. Parang nagkaroon kami ng comparative between the national bank and the central banking system, okay? Well, ang sabi ng aming presidente si Itos Valdez, national banking system is very good kasi kumbaga yun ang magpopondo ng lahat ng investment, ng lahat ng project mo. Pero kumbaga kung ano man yung mga nakuha mo na mula sa taxes, na mga income mo, pera ng galing sa resources mo, nasa sariling bayan mo lang at hindi ka pwedeng pakialaman ng outside bank. Ibig sabihin, yung national bank mo, ikaw lang magmamando, ikaw lang lahat ang magmamaniobra patungo doon sa kung ano man yung gusto mong tahakin na programa ng iyong pamahalaan. Kung paano mo siya paunlarin. You put up railway system just like what they did, 'di ba? Alexander Hamilton during those days, 'di ba? Yes. Can you add anything? Yeah.
Alam mo, maganda na banggit mo yan kasi di ba kanina kasabi ko lang na the planet Pluto was in the constellation Capricorn. And Hmm. Capricorn is about structure of government, restructuring, financial stability. Kaya ganon, nagkaroon ng pagbabago sa mga pamahalaan, pumasok na yung demokrasya, nagbago rin ang sistema ng pangangalakal, pati yung sistema ng pananalapi sa anemika. Kaya nga nagkaroon sila ng national banking system, pati yung railway system nila. Kasama yan sa structures na nagbago. And that's because nasa Capricorn nga. Kaya lang tapos na ang Capricorn ngayon. Kasi noon, nagtamasa rin naman yung mga mayayaman. Like the railway, ang daming kaso ako nabasa tungkol sa railroad cases ang tawag doon, na yung mga mayayaman, sinamantala naman yung mga mahihirap, pero walang nagawa yung mga mahihirap. Ang naguhigi pa rin yung mga mayayaman kasi kontrolado rin nila ang pamahalaan. Sila rin kasi naglaklok sa pwesto ng mga taong namumuno. That was doon. Ngayon, iba na Aquarius na. Ibig sabihin, hindi na pwedeng umiral yung mga namumuno. Taong bayan na, humanity na. Kung sakali man may mamumuno, ang iisipin niya, taong bayan, hindi sarili niyang interes. So magkakaroon ng transformation, hindi lang panlabas even inner transformation. So yung mga gahaman, magmumuni-muni yan kasi isipin nila yung mga kaluluwa nila talagang impyerno ang tuloy. So mag-iisip talaga sila at maliliwanagan sila kasi kasama rin sa pagbabago ang mga anak nila, mga apo nila na merong mamamatay o kaya may maaaksidente at magbubukas sa kanilang kamalayan na iisipin nila hindi pala physical na mundo ang mahalaga kung hindi yung gagawin nating kabutihan sa kapwa. So maganda rin naman 'yun. Kasi kung yun lang ang tanging paraan para magbago ang kanilang pananaw at magpakabuti sila, magpakabait sila, mangyayari 'yun. Nako. Ako, hopeful ako na ganyan talaga yung tutunguhin natin ng ating bansa, Attorney Nick. At alam mo, I enjoyed really so much our discussion. And ako, pangarap ko matuloy-tuloy natin. Nami-miss ko yung ating alamin ng batas, pag-ungas. Ay, oo. Sige, gagawa tayo yan. Oo. Gawin Sige, na nga sige. natin uli yan kasi ang daming mga alam niyo yon yung mga batas ngayon na umiiral. In fact, ang sarap ang pag-usapan natin about yung social contract, no? But maganda yung pag-usapan sa yung alamin ng batas kasi 'di ba? Yes, Para yes. sa totoo lang po, alam niyo mga kababayan, if you meet Attorney Nick in person, talagang maa-amaze ka. There is something different within you between parang you build a relationship kahit na hindi pa kayo magkakilala, first time nyo lang na magkita. You feel the warmth, you feel the sincerity of this man, ni Attorney Nick Nangit. And hindi niya kailanman ginusto na ang lahat ng sasabihin niya ay sabi natin na makakasama, but it serves as a guide. It enlightens us sa mga nagugulumihanan, sa mga nalilito at nalilinlang ng mga kababayan natin. Kasi very accurate yung kanyang mga sinasabi, may facts ang kanyang mga tinuturan. At I tell you, talaga pong kaya ako talagang maganda pong sundan niyo po ang kanyang channel, ang kanya pong social media dahil ako po personally marami rin po akong natututunan sa kanya. At darating po tayo muli nating ipapaanda rin ang alamin ng batas, wag ungas kasi sigurado po ako mas marami pa po kayong malalaman at bantayan po natin ang ating bayan. Anyway, parting na lang natin, last na lang natin, sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, of course, sa lahat po ng ating mga kababayan, kayo po ay nakikinig pa rin o nanonood pa rin sa ating social media pages ng Katipunan Channel. Of course, ang ating pong BDT Radio Production, please like, share, and subscribe. At kung wala pa po kayong X,
Of course, tayo ay nagla-live din ngayon sa Twitter. Ngayon po ay X na po siya. Gumawa po kayo kasi wala pong censorship yan. At pati sa Rumble. Puntahan nyo rin po yan dahil yan po, marami po kayong malalaman ng mga nagaganap sa iba't ibang panig po ng daigdig natin na wala pong censor. At kayo, tignan nyo kung ano, are they telling lies? Lies? Nagsisinungaling ba sila? Of course, hindi. Wala pong ano yan. Walang cut, walang slice, walang angulo. Makikita nyo po ang katotohanan. Let us be hopeful. Manalangin po tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos, no? Ikaw man, ano man ang relihiyon mo, para po sa kabutihan ng sangkatauhan. Ang henerasyon po natin ngayon, kinakailangan ipaglaban natin, ayusin natin ngayon pa lang para ito yung regalo natin sa susunod na henerasyon. Dahil para kahit wala na tayo, hindi po tayo mumurahin at hindi magagalit sa atin at susunod na henerasyon na wala tayong ginawang mabuti para sa susunod o para sa kanilang kinabukasan. Attorney Nick, huling ano ko na lang to, request ko na lang sa'yo. Baba yung presidente. Joke! Ang hilig ko talaga sa ano, no? Marlas na bilog, huwag tutulog bilog. Alam mo, hindi ko pa nase-sense yun. Hindi ko pa nase-sense na bababa siya. Pero magkakaroon ng pagbabago. Yun ang masasabi ko. Magkakaroon ng pagbabago. Matatauhan. Kasi siguro ang parting words ko lang is censorship is the tool of the liar. Kung sino yung sinungaling, ang kanyang ginagamit lang na sandata ay ang pigilan tayong magsalita. Kapag siya ay of the loser, censorship is the tool of the loser. Okay? So alam niya kasing talo siya, kaya pipigilan tayo magsalita. Kasi kapag alam mong nananalo ka or alam mong nasa tama ka, hahayaan mo lang ang mga tao magsalita kasi alam mong tama ka. At lalabas ang katotohanan. Kailanman hindi pwedeng matabunan ang katotohanan ng kasinungalingan. So yun lang siguro, Miss Cathy, ang maibabahag ko sa lahat na nakikinig ng tuklasin natin. Maraming salamat sa pag-anyaya mo sa akin dito sa KBP Chat. Salamat. Thank you so much po. Isa pong malaking karangalan sa palatuntunan ito, lalo na po sa akin, ang oras po na ipinagkaloob niyo sa amin. Hindi po ito ang maraming pagkakataon na makakasama kita. Lagi at lagi, hindi man tayo nagkikita ng personal, hindi man tayo nagkakasama. Pero ang puso ko po ay lagi pong nagmamahal po para sa inyo, Attorney Nick. I love you. I love you. Love you Thank you po. po. Saludo po sa inyo. Salamat po. Okay, inyo po nga napanood ang ating pong napakahusay po na abogado, CPA, Certified Public Accountant, at isa po nga magaling pong magpiano, sikat na sikat po yan. At kung meron po siyang mga konsyerto, bagamat hindi ko po napuntahan nung nakaraan, ay syempre, pinopromote po natin yan dahil makikita po natin ang kanyang galing sa ganitong aspeto. At syempre, ang celebrity psychic na talagang walang kupas, na talagang nagsisiwalat po ng mga nagaganap po sa atin at magaganap pa, at makikita nyo po ang tawag dito, talagang makikita mo hindi po lumilihis bullseye, ganun talaga Anyway, maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sana po ay patuloy po kayong sumubaybay sa aking palatuntunan, ang tuklasin po natin. Hanggang sa muli, mga kasama po, magandang hapon po sa inyo lahat.